Nagpaalam sa kanya kanina si Mateo habang natutulog siya kasi umiiyak pa siya kagabi dahil kinain daw ni Mateo natitirang 10 piraso sa fruit bowl. Halos lumabas ang pantog ni Clea sa sobrang inis. Hinambalos na nga niya ng unan si Mateo na malaman niya at tinanggihan niya ng gustong umisa, kaya natulog sila na walang imikan. Yes, you as my breakfast. Aniya na nagpangisi dito. Gladly, he sat on the sofa and rested his arms at the edge of the backseat. Nilayasan mo ako kagabi. 3 araw nang walang baby. Now babawi ako? Alito at kinagat ang labi at pumikit. She finds him so gorgeously sexy. Para mas lalong ang gwapo ni Mateo sa paningin niya. Pero yung grapes ko. Paalala ni Clea sa nalunulis na labi. Humagalpak ng tawa ang binata. Jesus! I sent Yaya to buy 10 kilos today. 10 piraso lang yung kinain ko at bayad 10 kilo. Naiiling pang sabi ni Mateo kaya tuwang-tuwa naman si Clea. Baka naman mamayat ka na, puro lang grapes ang kinakain mo. I don't wanna make love with a woman as thin as a candlestick. Kung napaka-sexy ka, tigilan mo na. Wala akong pakialam kung maging korteng drum ka pa sa katakawan, Clea. Sermon ni Mateo na kinahagikik niya. Di naman siya nagpapasexy. Bet niya lang talaga na ubas lang ang kinain at pineapple juice ang inumin. Kaya lang sumasakit ang balakang niya at parang bumubuka. At nasobrahan na yata siya sa nagkaka-UTI kaya't dinadamihan niya ng tubig kahit parang antabang ng lasa. Parang pumayat ka nga. Sinipat pa siya ni Mateo at hindi kaaya-aya ang tabas ng mukha nito. Guni-guni mo lang yan. She hauled his shirt and he voluntarily get rid of it. She's too excited to feel him inside her again at muli, inangkin nga siya ni Mateo. Yaya Loring? Tawag ni Clea sa matandang yaya habang nakahawak siya sa hamba ng pintuan ng kwarto niya. Katatanggap niya kasi ng tawag na open na eskwelahan para sa summer class. It's April and she must take it. She needs it but she's feeling so indolent. Tinatamad siya at pakiramdam ni Clea na papagod siya kahit wala naman siyang ginagawa. Oh, nandito ako iya sa basement. Inaayos ko ng mga libro mo rito, ang gulo kasi. Sagot noon kaya't ngumiti siya. Natutop niya ang noo at saka umiling. Baby, are you okay? Talong ni Mateo kaya't napaayos siya ng tindig. May hawak pa tong syanse at mukhang nagluluto. Ano yan? Natatawang tanong ni Clea. Just cooking. Yaya told me that you wanted fried chicken today and since she's busy, I want to help her a bit. Kagigising mo lang? Naglakbay ang mga mata ni Mateo sa kabuuan niya. Yeah, hindi pa ako naghihilamos. I received a call from my classmate. Nag-open na si Professor Lambert ng summer class. Tinatamad akong pumasok and I'm thinking you'll be obliged to fetch or pick me up. Sumandal si Clea sa hamba at saka humikab. Mateo shrugs and pops his bottom lip out. No harm, honey. Besides, I'm also planning to stay for good. Magre-resign na ako sa military. She smiled happily and felt so good. Did she hear him right? Tinatuon na ni Mateo ang balak na pag-alis sa Navy. Ang pinakamamahal nitong trabaho na sabi niya asawa nito, ngayon iiwan na? Para ba sa kanya? Totoo? Mahinang tanong ni Clea. Yes, you're my only priority, Clea. Lalong gumanda ang ngiti niya pero napasinghot siya na makaamoy ng parang nasusunog. Amoy sunog. Ani at mabilis tumakbo si Mateo papunta sa kusina habang nagmumura. Napahagikik siya at bumalik sa loob ng kwarto niya para maligo. Pero nang makita niya ang kama parang hinihila naman siya papahiga. Diyos ko, bakit bang tamad-tamad ko na? Tanong ni Clea sa sarili. Kahit magsipilyo tinatamad siya. Pinipilit lang ang sarili kasi hindi pwedeng masira ang ngipin niya. Kahit maligo minsan ayaw niya. Ano na, Clea? Ang sama naman na epekto sa kanya na magkaroon ng boyfriend parang pinapabayaan na niyang sarili. She forced herself to ignore the bed that's inviting her so bad. Tsaka nadidistract siya sa puso niya ng iyaw. Siguro naaamoy ang chicken kaya hindi mapalagay. Go ask our thunders to give you one. Labas na at huwag kang pupunta kay Bernardo Unggoy ha. Aniya sa pusa nang buksan niya ang pintuan. Lumabas naman yon kaagad at kumaripas ng takbo, palang hagdan. Siya naman tumuloy na sa banyo para maligo. Pagkatapos niyang ayusin ang sarili napansin niya na parang itim ng ilalim ng mga mata niya. Di naman siya nagpupuyat lately. Di naman siya ginagrabe ni Mateo. Minamahal naman siya at inaalagaan. Ba't parang ang pangit niya? Nagmamaktol na nagsuklay si Clea ulit at naglagay ng lip gloss. Talagang ang pangit niya at parang lubog ang pisngi niya. Shocks! What is happening to her? Mateo? Naghihimutok ang butse na bumaba si Clea at tumuloy sa kusina. Mangiyak-ngiyak siya na tumayo sa may pintuan. He looks at her wearing a questioning face. Nabitin pa sa ere ang pagkagat nito sa
mas sanas na hawak. Ang pangit ko? Bakit ang pangit ko? Ines na tanong niya at sinuri ang sarili pero halakak ang narinig niya. You never changed. What's the matter? Tanong ni Mateo habang pinapagpag ang fryer para matanggalan ng mantika. Hindi, may nagbago sa akin. Ang pangit ko sa salamin ko. Halos mapaiyak siya. Ang sama talaga ng loob niya. Para siyang hindi natutulog samantalang tanghali na nga siya nagigising. Nothing changed. Believe me, we will buy a new mirror. Yours may be too old, that's why. Pigil ang tawa na sabi ni Mateo sa kanya. Payat ako. Aniya tiningnan siya ni Mateo at saka ngumisi. Still sexy. Wala naman nagbago. You're just imagining things. Maybe you've dropped weight but just very inconspicuous. Do not stress yourself too much. What are you so afraid of? Patuloy na tanong nito habang naglalagay ng panibagong set ng mga legs ng manok sa deep fryer. Baka puntahan mo yung Diyosa sa kampo. He laughs. That will never. Jesus! Happen? You're my best girl and you will always be. Don't worry. Manood ka na lang ng TV dahil baka hindi ako makapagpigil. Tumawad ka sa mesa. His eyes became too fierce as he tossed her a glance. Mabilis naman si Clea ang tumalikod dahil hindi niya ma-feel na tumawad sa mesa. Napagod na nga siya na maligo, patutuwa rin pa siya. She sat on the sofa and turned on the TV. She scrolled her favorite channels but she's not in the mood to watch. Tumayo siya at naglakad pababa sa basement. Yaya? Ngiti niya sa matanda na nagsasalansan ng mga libro at mga romance novels na minsan naman hindi niya nabasa. Mga libro pa yon ng mommy niya nung di pa raw siya pinapanganak. Maalikabok, doon ka sa labas, baka ubuhin ka. Taboy na matanda sa kanya pero tumuloy pa rin si Clea sa pagpasok na makitang shelf na maayos na. Naroon ang mga gamit ng ina niya. Mga notebooks at mga souvenirs. Baton noong DLC member daw yon at mga awards sa school. Oh mom, I miss you so much. Nakangiting lumapit si Clea sa shelf at tiningnan ang mga aklat na yon. Noon niya napansin isang libro na hardbound ng cover pero walang nakasulat na kahit ano sa spine, maliban sa A Story of My First Love. OMG! Lalo siyang na-excite. Story yata yun ng mommy niya at ng lalaking hinahanap-hanap noon kahit matagal na naghiwalay ang dalawa. Bakit ba hindi niya yun nakita noon? Mabilis niya yun kinuha sa shelf at binuklat. Sulat kamay ng mommy niyang naroon. It was a diary of a woman's high school and college days. Di naman puno at may mga pahina ngang walang sulat, pero halatang luma na at parang nabasa na ang ulan o kung ano man. Napatigil si Clea sa pagbuklat na makita niyang isang sad face na nakadrawing. May luhang drawing, babae yon sa kalalaki magkaharap. Parang nanikip ang dibdib niya at siyang nasaktan. Binasa niya nakasulat doon, Today was a very bad day. Kasalanan ko ba na mahal kong isang lalaki mas bata sa akin ng 2 taon? 3 taon na kami at eto't humahad lang ang daddy niya. Paano ko lalayo sa lalaking mahal na mahal ko? At iniisip kong siya na magiging daddy ng mga anak ko kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral? Ang sakit tanggapin, hindi ko siya kaya ipaglaban kasi napaka makapangyarihan ng daddy niya. Paano niya ako ipaglalaban ko napakabata pa niya? Naparanok si Clea. Binuklat niya yon pero wala nang kasunod. Binuklat niya ulit at may nakasulat na naman. Malayo na ang date ng sulat na yon. Mga ilang buwan na nakakalipas. Wala nang sasakit pang ipagtabuyan ko ang lalaking mahal ko. Nasusuka siya sa akin dahil nabuntis na ako ng ibang lalaki. Kasalanan to ng daddy niya pero wala siyang alam. Pinagtabuyan ko siyang malungkot at umalis siyang galit sa akin at walang lingon na naglakad papalayo. Alam ko, puso ko, na hindi na kami magkikita pero hahanap-hanapin ko siya at siya pa rin kahit sa isang lalaki na mamahalin ko. Katulad ng pangako niya na ako lang di mapapalitan sa puso niya. Sa galit ng lalaki sa mommy niya dahil nabuntis pala yon ng daddy niya. Pero may pangako ang dalawa na hindi magmamahal ng iba. Ibig sabihin baka ganun din ng lalaki kahit na galit yon sa mommy niya. She flipped the pages rapidly until a photo fell down. Nakataob yon na nahulog sa sahig pero lalo siyang na-curious na makita niyang may dedication sa likod. Hindi yun penmanship ng mommy niya o ng daddy niya. Penmanship yon ng ibang tao. She stoops down and squints. She picked it up and read the note. It says like this. My first, what will I say? You know I did not confess. It's not my attitude to say stupid words like I love you or whatever mushy words those are. But you know that you'll be my only first love. You're my future wife. I love you. It's me, your first. Hindi si Clea natuwa. The way how she read those words just reminds her of the only person in the present, Mateo. Di ba nga ang sabi ng Tito Tristan niya,
Katulad ni Mateo ang tipo ng mommy niya na lalaki. Agad niyang pinitang litrato at nangunot pa ang noon niya. Bata pang mommy niya si picture. As usual, maliit lang yun at mas maliit na dihamak sa lalaking katabi. A big, young guy. Parang high school nga lang. Naka-black cap at baliktad ang pagkakasuot. Ang yabang ng pagkakaupo ng isang brown leather sofa. Nakayakap sa legno ng mommy niya at nahalik sa pisngi ng lalaking isang sulok ng labi na kataas at parang isang ngiti. Oh God! Dumagundong sa kaba ang puso ni Clea at kagad na nanginig ang mga kamay. That smirk, oh God! Iisang ngiti ang nagmamayari ng ganon? Oo, maraming umingiti ng ganon pero iisang may ganong mukha. Dumako ang mga mata niya sa mata ng lalaki na nanlilisik ang mga mata at nakarap sa kamera. Mateo? Thunders ko? She almost dropped the picture when her heart felt like being gripped so tight. Si Mateo ang lalaki sa litrato at wala ng iba pa. Si Mateo ang lalaking unang minahal ng mommy niya at mananatiling mamahalin kahit na patay na yon. At ganon din ang pangako ng isa. Siya, ano siya? Sumikip ang dibdib ni Clea at hindi na malayan, nalaglag na ang mga luha. Ano siya para kay Mateo? Alam ba ng lalaki na anak siya ng first love niya? Napahawak siya sa study table. Hindi niya matanggap. First love ng mommy niya ang lalaking first love din niya. At first love ni Mateo ang mommy niya. Pinilit ni Clay ang labanan ang pag-iyak. Habang nakatingin sa litratong yon, nilalamon ng puso niya ng inggit at selos ng galit. Paano siya ginagawang lokohin ng lalaking inakala niyang perpekto sa lahat? Paano sa kanya nalihim ni Mateo ang lahat? Paano siya nagawang angkinin kung may nangyari din sa mommy niya at dito pa mismo? May nangyari ba? Sana wala pero alam niyang meron. Ayaw lamang niyang tanggapin. Nagsalo sila ng mommy niya sa iisang lalaki lamang. Kung alam lang niya, sana napigil niya na wag mahalin si Mateo. Kaya pala gano'n na lang kabagsik ang mukha na kapag nagkukwento siya kung paano yon hinali ng mga sangganong iyon. Kaya pala gustong-gustong pumatay kasi para sa mommy niya. She must be feeling happy because it was for her mom, but she's not happy at all. Kahit kailanman hindi niya mapapalitan ang ina niya sa puso ni Mateo. Di ba't yun ang kasabihan? First love never dies? Nakakainis lang, nakakabwisit. Bakit ikaw pa? Lumuluhang tanong ni Clea sa litrato. She tried not to make a sound but she sniffed. Lumingon ang yaya niya. Bakit ka umiiyak? Binitawan nito ang hawak na duster at lumapit sa kanya at takang-taka. Gamit ang sariling laylay ng damit para pahirin ang luha niya. Yaya? Ikbe ni Clea. Para ni Mateo hindi nasabi sa akin to. She showed the picture to her yellow ring. Ganon lang ang titig na matanda sa litrato at namilog ang bibig. Sinabi ko na nga, kaya pala pamilyar na pamilyar. Diyos ko, Clea, ang mommy mo at ikaw. Hindi makapaniwalang bulalas noon. Tinuhog niya. She shook her head as her tears fell. Nagpatuhog naman kasi siya. Tatanga-tanga siya. Her emotions are stirring. Samot-saring emosyon ang nararamdaman ni Clea at hindi niya kayang maipaliwanag kahit na isa. Nasasaktan siya. Kung naipagsinungaling ni Mateo ang tungkol doon, alin pa kaya ang kayang ipagsinungaling nito sa kanya? Teka anak, anang matanda. Walang teka, yaya. Tumaas ang boses ni Clea kasunod ang paghagulhol ng iyak. Nakakadiri. Ines na parang gusto niyang balatan ang sarili. Nakipagtalik siya sa lalaking ilang beses din yatang nakatalik ng ina niya. Nakakainis, nakakasakit. Nakakasakit, yaya. Sobrang sakit mapaglihiman ka ng lalaking pinangarap mo na siya hanggang sa huli. Yun pala may nagmamayari na sa kanya at di makakatakas kailanman. Kasi yun ang unat ang pangako sa huli. All this time niloloko niya ako. All this time hindi ko alam kung kinukumpara niya ako sa mommy ko sa lahat ng bagay. Sa mommy ko na una niyang minahal at ganon din siya. Na kaya nagtaksel si mommy kay daddy at hinahanap-hanap siya kahit sa kama. Nanulumo ni Clay na itakip ang palad sa mukha. She can't imagine Mateo doing to her mom what he's been doing to her. Ano pa ang hindi nagagawa ng mga yon noon? Ano pa? Ang lalaking rason kung ba't kamuntik din masira ang pamilya niya. Ang ama ni Mateo na walang kasing sama. Umalis siya nagalit sa mommy ko at tinalikuran niya. Bakit niya ako ginaganito ngayon? Para sa paghihiganti ba? Kung hindi, sino ang mas mahal niya? Why is he so damn eager to kill those bastards? For my mom? At ano ko? Ilang babae bang pinaglihim niya sa akin? Ilan pa? Halos mamalat na si Clea at sobrang lakas na ng pagsigaw niya. Gusto niyang mailabas kasi parang sasabog na ang puso niya.
Hindi niya kayang tingnan ang litrato kasi masakit. Nasasaktan siya. Hindi niya maisip na sa dami ng tao na magiging tapat, si Mateo pa. Now she's jealous to her own mother and her competitor is a corpse. Tahan na, namumutla ka na. Alo ng yaya niyang parang maluha-luha na rin. Kausapin mo na lang. Talagang kakausapin niya at palalayasin na niya. Doon na lang siya sa PNP o kaya gagastusan niya ng 300,000 niya para makakuha ng bagong security. O kaya magtatrabaho na siya kasi 18 na siya. O di kaya hayaan niya nang mamatay na lamang din siya. Umiiyak na umakyat si Clea papunta sa may sala. Nakaupo na si Mateo sa may sulahang sofa na waring naghihintay na. He's still so oozing with bravery and ego but his eyes are dark and gloomy. Parang dito gumawa ng kasinungalingan para paniwalain siya. Parang alam nito na hindi na nagulat na makita siyang lumuluha. Hindi lang siya hinihiwalay ng titig at nakikipaglaban siya. Ayaw niyang isipin na pagmamahal iyon dahil hindi niya ngayon alam ang totoo. Basta't ang alam ni Clea nandidiri siya sa sarili niya. Wala siyang dapat na ikayoko sa manlolokong katulad nito at isang dakilang sinungaling at isang dakilang impostor. Nanatiling nakatingin si Mateo kay Clea habang naglalakad, papalapit ang dalaga. The first and only thing he wanted to do is to wipe her tears away, nothing more. He wanted to tell her how much he loves her and how sorry he really was, for he could not bear seeing her cry like that. If she only knew what's inside her heart. And fuck myself. He's the reason why she's crying and looks terrible. A terrible mess. Para napansin niyang nangangayayat nga ito at di masyadong kumakain. Tapos ngayon pinasama pa siya sa loob.